Sandali lang, sandali lang, sandali lang. Iabot na lang po, iabot. Wag na pumanig, wag na pumanig. Kaya nakita nyo mga kababayan, yan ang takot sa taong bayan. Kasi nakabarikada. Ayan po yung ating Naka-welding mga pa yan. abogado, yung mga leader manggagawa, nakikipag-negotiate po doon sa mga kapulisan. Kanina Ang umaga, mga bayaran nandiyan sa kanila. Grupo. Hindi po kami sumabay doon dahil iba yung pinaglalaban nila at iba yung pinaglalaban namin. Nagkakaisa kami na sahod, trabaho at karawatan. Pero hindi namin sinisigaw ang Duterte impeachment. Ang sinisigaw namin dito sa harapan ng Mendiola, BBM resign! Kaya po kami ngayon nandito sa harapan ninyo para mapakinggan ninyo yung daing ng uri manggagawa na hindi na po kami nakakakain 3 beses sa isang araw. Ang sinasabi po ng administrasyon ay wala pa raw krisis sa Pilipinas. Paano mawawala ng krisis sa Pilipinas? Todo-todo na po, hindi na nila makontrol yung taas ng mga presyo ng bilihin. Hindi nila makontrol yung pagtaas ng langis. Bago naganap ang gera sa Middle East, di ba po, may pondo ng isang buwan yung mga oil companies. 2 linggo pa lang po, biglang bumunuso ang pagtaas ng presyo ng langis. Sino po ang nakinabang dyan? Di ba ang mga oligarch, ang mga foreigner, mga oil refinery na nagsamantala sa taong bayan. Kaya ito po kami ngayon, hindi na makita papaano namin ibabudget ang isang araw, 2 araw, ang pasok ng mga manggagawa, lalong-lalo na sa hanay ng transportasyon. Ang ayuda, tatanggapin po namin yan, pero hindi po yan ang pangmatagalang solusyon. Ang pamantag, hindi ko dapat band-aid. Ang hinihiling namin, pansamantalang isuspende ang excise tax, iba dyan sa mga oil refineries. Siya po ang humingi ng emergency power. Bakit ayaw niyang ipatupad? Dahil luba, pagdanakaw na naman sila ng mga maleta. Kaya mga kasama, diretso pa tayo. Ang dami pa ron sa... I-compress lang mo natin yung hanay natin. Kaya ipangalisin na lang natin. And I appreciate for your kindness introduction to me as a speaker for today. Mabuhay po kayo lahat! Mabuhay ang mga Muslim at mga Christian! Gusto po ba natin pagbabago? Alam po natin, ang mga pulis dyan sa likod, lahat-lahat po yan dito! Pati mga pulis! May mga anak yan at saka gusto nila ang tunay na pagbabago. Opo! Lahat ng mga kapatid natin na mga nandito ngayon,
ng sambayanang Pilipino. Isa po ako. Isa po ang aking uncle na graduate executive of Marawi na nagtanggol pumunta sa Billamo LD para aralan ang hindi karapat-dapat ang pag-aresto sa ating pinakamamahaling ama ng sambayanang Pilipino. Magkaisa po ba tayo pwede po? Muslim man o Christian, nandito po kami, mga kapatid niyo Muslim, kaisa niyo po, kaagapay niyo po, para sa tunay na pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Gusto niyo pala maibalik ang Duterte administration? Gusto niyo ba? Wala niyo, gusto niyo ba? Alam ko na din, pati mga puli, huwag kayong magalit sa akin. Gusto niyo ang tunay na pagbabago. Lahat po tayo, lahat ng government agency sa buong Pilipinas. Kaya huwag natin, ilabas natin ang sama ng loob natin sa anong klaseng administration na to. Yung hindi po nakakakilala sa akin, palisa na po kayo dahil Muslim ako. Panatag ang pagmamahal namin sa sambayan ng Pilipino. Ako po si Sultan Omar Sharif. I was a former Manila Golden Mosque and Cultural Center Administrator during the time of my beloved Tatay Digong. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mabuhay ang ating susunod na Pangulong ng Republika ng Pilipinas! Ate Sara! 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 Thank you very much. Assalamualaikum. Salamat po.